muli mga kapatid, ako'y bumabati sa inyo ng napakagandang umaga sa inyong lahat. At ako'y bumabati rin sa inyo mga kapatid, sa mga fathers, na Happy Father's Day sa inyong lahat. At yun din mga kapatid, bumabati rin ako kay kapatid na Noli Lagasca na belated happy birthday. At nagpapasalamat ako mga kapatid na ako ay muling nabigyan ng pagkakataon na muli akong mapagbigay sa inyo ng eksortasyon o pagbigay sa inyo ng aral patungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos. At tayo mga kapatid ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil tayo mga kapatid ay binigyan muli tayo ng panibagong kalakasan ng ating pangangatawan at muli ay pinagkalooban din tayo ng panibagong buhay at muli tayo ay kanyang pinagkaisa na pag-aralan ang salita ng kanyang mga salita at gayon mga kapatid, alalahanin ang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo, ang iniwang bahagi sa sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. At bago natin mga kapatid tatanggapin ang tinapay at ang bino bilang simbolo sa katawan ng ating Panginoong Kristo, ay ating munang siyasatin ng ating mga sarili, pagbulay-bulay ng ating mga sarili, at paghahanda bilang pag-aralan ng salita ng kanyang Panginoong Diyos. At ang napili kong reading sa inyo mga kapatid, sumama ito, ay sa aklat ng Lucas, sa Luke chapter 4, verse 1 to 13. At dito mga kapatid, nabasa natin dito ang patungkol na kung papaano ang ating Panginoong Kristo ay tinukso. At kung papaano niya ito napaglabanan mga kapatid. At ang tanong mga kapatid, kailan ito nangyari nung tinukso ang ating Panginoong Diyos at kung saan ito nangyari mga kapatid? At ito mga kapatid, mabasa natin dito na ito ay nangyari pagkatapos nung mabautismohan ng ating Panginoong Kristo, at ito ay nangyari mga kapatid sa loob ng 40 araw mga kapatid. Na kung ating babasahin mga kapatid, in Mark chapter 1, verse 9 hanggang verse 13, kung ating babasahin, sa Marcos chapter 1, chapter 1, verse 9 hanggang verse 13, nang sabi, at nangyari ng mga araw na yaon, na nanggaling si Jesus sa Nazaret, ng Galilea, at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. At karakarakang pag-ahon sa tubig ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang espiritu na tulad ng isang kalapati na bumababa sa kanya. At may isang tinig na nagmula sa mga langit, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. At pagdakay tinaboy siya ng espiritu sa ilang, at siya'y nasa ilang ng 40 araw na tinukso ni Satanas, at kasama siya ng mga ganig at pinaglingkuran siya ng mga anghel. At nakita natin diyan mga kapatid, nabasa natin diyan na ito ay nangyari pagkatapos na bautismohan ang ating Panginoong Kristo. At nabasa din natin dito na siya ay tinutukso ng Satanas. Or sa ating readings mga kapatid, babasahin natin sa verse 1 tsaka sa verse 2. Sabi diyan, at si Jesus ay puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at natid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng 40 araw ay tinutukso ng Diablo at hindi siya kumain ng anuman ng araw na yaon, at naganap ang mga yaon ay nagutom siya. So dito mga kapatid, nabasa natin dito
na ang salitang diablo, mga kapatid. Na kung tatanungin natin, mga kapatid, ano nga ba sa palagay natin ang ibig sabihin ng diablo? Ang diablo, mga kapatid, gaya ng paniniwala ng karamihan, ito ay isang makapangyarihang espiritu, mga kapatid. Ngunit sa ating mga kapatid, ito ay hindi totoo. Yan ay walang katotohanan, mga kapatid. Dahil kung ating titingnan, mga kapatid, sa salitang Grego, ito ay nangangahulugan na diagulo. O sa English, mga kapatid, sa salitang English, ito ay ang salitang false of slander, accuser slander. So hindi ito espiritu, mga kapatid. Kaya dito sa ating readings, mga kapatid, kailangan nating ng masuring pag-aaral dahil ito, mga kapatid, ang nangyari sa loob ng 40 araw. At nabasa din natin diyan, mga kapatid, na ang ating Panginoon Kristo ay hindi pa siya kumakain ng panahon iyon. At kung kaya't, mga kapatid, siya ay pwedeng nagutom o gutom na gutom. At alam din natin, mga kapatid, na kung ikaw o kung tayo ay nagutom, mga kapatid, ay meron tayong mga naiisip kung ano-ano yung mga naiisip natin sa ating sarili, mga kapatid, kung ano yung mga kailangan nating gawin. So, kung ating titignan, mga kapatid, pwedeng ang kausap ng ating Panginoong Kristo sa panahong ito, mga kapatid, ay ang kanyang sarili o ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid. So, naalala ba natin, mga kapatid, si Apostol Pablo na sinulat niya sa Romans na mga taga-Roma, mga kapatid, ay walang sinisisi si Apostol Pablo na iba, mga kapatid, kung siya ay nakakagawa ng kasalanan, mga kapatid. At ang tanong, mga kapatid, ano nga ba talaga ang eksaktong pagsubok sa ating Panginoong Kristo? At ito, mga kapatid, ang mababasa natin sa aklat ng John o sa 1 John chapter 2 verse 15 at sa verse 16, mga kapatid. Sinasabi diyan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, yung mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang Ama, ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mata, at ang kapalaluan ng buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. So, dito, mga kapatid, nabasa natin dyan kung ano ang nangyari sa ating Panginoon Kristo. At ito ay pwede rin mangyari sa bawat sa atin, mga kapatid. Tayo ay masusubok sa tatlong klase ng mga bagay na ito, mga kapatid. At ito, mga kapatid, nabasa natin dyan ang the lust of the eye, lust of the flesh, at saka ang pride of life. So, ito ay pwedeng mangyari sa bawat sa atin, mga kapatid. At kung ating titingnan din, mga kapatid, ito ay nangyari sa panahon ni Adan at saka ni Eva, mga kapatid. Ito ay nangyari kay Adan at saka kay Eva, ang tatlong klase na ito, mga kapatid. Nung sila ay tinutukso ng serpent, mga kapatid. Ngunit ang tatlong bagay na ito, mga kapatid, ay huwag tayong mabahala, mga kapatid. Dahil ano ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid?
Ang ating Panginoong Kristo ay nagbigay ng halimbawa upang sundan natin ang kanyang mga yapak, mga kapatid. At dito nga, sa ating readings ay pag-aaralan natin ang pinakamabisang sandata dahil ang kanyang ginamit, mga kapatid, ng ating Panginoong Kristo ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. At alam natin, mga kapatid, na ang salita ng ating Panginoong Diyos o ang Word of God ay napakatalim, mga kapatid, kaysa sa dalawang tabak. Kaya atin ang pag-aaralan, mga kapatid, ang ating readings na kung paano tinukso ng ang ating Panginoong Diyos at kung paano niya ito sinagot ang mga pagsubok na ito o kung paano niya nilabanan, mga kapatid. Dito, mga kapatid, sa ating readings, ang unang pagsubok sa kanya ng ating ng Diablo o unang pagsubok sa ating Panginoong Diyos, ating Panginoong Kristo, sorry. Diyan sa verse 3, mga kapatid. Sabi diyan, umpisa natin ulit sa verse 1. At si Jesus ay napuspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at niyatid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng 40 araw ay tinutokso ng Diablo at hindi siya kumain ng anuman ng mga araw na yaon at nang maganap ng ang mga gayon ay nagutom siya. At sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ay anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. So, dito, mga kapatid, makikita natin dito na kung paano unang tinukso ang ating Panginoong Kristo. At alam naman natin, mga kapatid, na kayang-kayang gawin ito ng ating Panginoong Kristo kung gugustuhin niya, mga kapatid. Ngunit ang tanong, ginawa ba ito ng ating Panginoong Kristo? Hindi, mga kapatid. Kung ating babasahin sa verse 4, sabi diyan, at sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, mga kapatid. Pero, mga kapatid, mas maganda kung ating babasahin, mga kapatid, ang nasusulat sa Matthew, mga kapatid. Sa Matthew chapter 4, verse 4, mga kapatid. Verse 3 at verse 4. At ang manunukso ay dumating at sabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Datapwat siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang naubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Diyos. So, diyan, mga kapatid, nakita natin diyan ang kasagutan ng ating Panginoong Kristo na ang ginamit niya, mga kapatid, ay ang salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At ang pangalawa na pagsubok sa ating Panginoong Kristo ay yan sa verse 6 hanggang verse 7. At iniakyat pa niya at ipinakita sa kanya ang sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. At sinabi sa kanya ng Diablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat
ng mga napakahalagang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y maibigay sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya nga kung sasamba ka sa harapan ko ay magiging iyong lahat. So, nakita natin diyan mga kapatid ang pangalawang pagsubok sa ating Panginoong Kristo. At sa verse 8, makikita rin natin diyan ang kasagutan. At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So, nabasa ulit natin diyan mga kapatid na nasusulat mga kapatid. Ginamit niyo ulit ang ating Panginoong Diyos mga kapatid. At ang pangatlo na pagsubok sa ating Panginoong Kristo ay sa verse 9. Sabi diyan, at dinala siya sa Jerusalem at inilagay siya sa tuktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay ipatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba, sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ikaw ay ingatan. At aalalayan kanila ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. At sumagot ang ating Panginoon Kristo sa verse 12, at pagsagot ni Jesus sinabi sa kanya, nasasabi, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. At pagkatapos ng dyablo, ang lahat ng pagtukso ay hiniwalayan niya ng ilang panahon. So, dito mga kapatid, nakita natin dito ang kung paano pinakita ng ating Panginoon Kristo ang mga bagay nito o mga pagsubok na ito sa kanya, ay ginamit niya mga kapatid ang salita ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. Kaya bawat sa atin din mga kapatid na ito ay isang sandata sa bawat sa atin na ito ay magiging sandata natin ito, ang salita ng ating Panginoong Diyos, upang ang mga pagsubok sa bawat sa atin ay ating maiwasan mga kapatid. At ating basahin mga kapatid ang 1 Corinthians chapter 10 verse 9. Sabi diyan na, huwag din naman nating tutuksuhin ng Panginoon na gaya ng pagtukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamagitan ng mga ahas. At basahin din natin mga kapatid sa Numbers chapter 21 mga kapatid. Chapter 21 in verse 5 at saka sa verse 6. Sabi diyan, ang bayan ay sa verse 4 na lang. Ang bayan at sila ay naglakbay mula sa bundok ng Hor na napasa daang patungo sa dagat na mapula upang lumiko sa lupain ng Edom, at ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan.
At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moses. Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig, at ang aming kaluluwa ay masusuya na sa manang ito. At ang Panginoon ay nagsugo ng mabangis na ahas sa gitna ng bayan at kanilang kinagat ang bayan ng maraming tao at tao sa Israel ay namatay. So, diyan mga kapatid, nabasa natin diyan na tinukso ang ating Panginoong Diyos. At marami ang nangapahamak mga kapatid. Kaya dito mga kapatid, huwag nating tutuksuhin ang ating Panginoong Diyos mga kapatid, tulad ng ginawa ng mga Israelita mga kapatid, na sila ay hindi nakapag-antay sa tulong ng Diyos sa kanila mga kapatid. At tinukso pa nila ang ating Panginoong Diyos. At dito mga kapatid ay napag-aralan natin kung ano ang pinakamabisang sandata na pwede nating gamitin mga kapatid sa pang-araw-araw nating paumuhay. Walang iba mga kapatid kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang tanong mga kapatid, ano ang gagawin natin mga kapatid sa salita ng ating Panginoong Diyos mga kapatid? Na kung ating babasahin mga kapatid, o sa pinakahuli-huli nating mabasa mga kapatid, kung babasahin natin sa Ephesians chapter 6, verse 11 hanggang verse 18 mga kapatid. Mabasa natin dyan ang pinakamabisa na sandata natin o kailangan nating gawin sa ating paumuhay habang tayo mga kapatid ay nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo na kanyang itatag ang kanyang kaharian dito sa ibabaw ng lupa mga kapatid. Sa Ephesians chapter 6, verse 11 hanggang verse 18 mga kapatid, na sinasabi, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa pangyarihan, laban sa namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga namamahala ng kadiliman sa sanglibutan at laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga tagal sa araw na masama. At kung magawa na ang lahat, ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sibat na baluti ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may pangyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagningingas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na nagsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, na mga puyat sa buong katiyagaan at daing sa patungkol sa lahat ng banal. So, kung ating i-imagine ito mga kapatid, ang
Ephesians chapter 6, verse 11 hanggang verse 18 mga kapatid, ay ito yung ginagamit ng mga soldiers mga kapatid. Kung ating isipin, ito yung kanilang mga baluti. Kapatid. So tulad din natin mga kapatid na mga soldiers ng ating Panginoong Diyos o bilang mananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ay kailangan mga kapatid ay gamitin natin lahat ng mga bagay na ito bilang panlaban sa sanglibutan ito bago abang tayo ay nag-iantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. At ito rin mga kapatid, magagamit natin ito laban sa mga pagtukso ng sanglibutan mga kapatid. At hanggang dito lang mga kapatid ang maibibigay ko sa inyong aral sa umagang ito, at naway mga kapatid ang maikling exhortasyon ay nakapagbigay tayo ng aral at ito naway magamit natin sa pang-araw at ng pamumuhay. At nasa ating harapan mga kapatid ang tinapay at bino bilang sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo sa sakripisyo sa bawat sa atin. At hanggang dito lang mga kapatid at maraming salamat sa inyo.